picture natin. Lahat ko. Ilagay ko ng konting late sa akin. I-combine mo yung chest sa isa. Jesus lamang grasya. Hindi ako. Wala, ubos na. Yan ang mga kanta. Salamat. Mahang yan. Gago. Yung sokong. Ayan daw. Sir, please sa kalbo. Ayun, sir. Sir. Tapos silang malaking makuwasan. Wala naman. Mabis. Bakit ko nga kasi yan yung
May tawag ka ni Bisha, Wilma. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Ngayon po ay ating gaganapin ang misa pasasalamat ng kanyang lubhang kagalang-galang Rufino C. Sescon Jr., Didi, Obispo ng Balanga, Diocese ng Balanga. Magsitayo po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ang araw na ito ay pinagpapasalamat natin sa Diyos sa Kanyang ipinagkaloob sa inyong lingkod. Samahan ninyo po ako sa pagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakatanggap ng sakramento ng banal na orden ng pagkaobispo. At ito rin ang aking misa pasasalamat bilang inyong dating rektor at kura paroko. Patuloy po ninyo akong ipagdasal sa mahal na pong Jesus Nazareno para sa aking bagong misyon sa Diocese ng Balanga, Bataan, na aking papastulan at pangangalagaan. Tunay na ang pagtitiwala sa awa at kabutihan ng Diyos ang siyang susi ng biyaya at grasya. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatao ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat daw ang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sira. Kinakalinga ng karunungan ang mga humahanap sa kanya. Sila'y kanyang itatampok at padadakilain. Ang nagmamahal sa kanya'y nagpapahalaga sa buhay. Ang maagang naghihintay sa kanya ay magtatamasa ng kaligayahan. Ang nagkamit ng karunungan ay magtatamo ng karangalan. Pagpapalain siya ng Panginoon saan man siya pumunta. Ang naglilingkod sa karunungan ay naglilingkod sa Panginoon. Iibigin ng Panginoon ang sinumang umiibig sa karunungan. Ang tumatalima sa kanya'y humahatol ng wasto. Ang nagpapahalaga sa kanya'y nabubuhay ng matiwasay. Magtiwala ka sa karunungan at kakamtan mo siya, at mananatili siya sa iyong lahi hanggang sa iyong kaapu-apuhan. Sa pasimulay, isasama kanya sa mga liku-likong landas. Tatakutin kanya at pupunuin ng agam-agam. Pagtitiisin ka ng higbigat ng kanyang mga tuntunin at susubukin kanya sa pamamagitan ng kanyang mga utos hanggang sa ikaw ay matutong magtiwala sa kanya. Pagkatapos, agad-agad kanyang lalapitan, ipahahayag niya sa iyo ang kanyang mga mithiin at paliligayahin kanya. Ngunit kapag siya'y iyong tinalikuran, pababayaan kanya at mabubulit ka sa kapahamakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sa utos mo'y nagmamahal, pabaya ako. Ang sa utos mo'y nagmamahal,
namamasdan. Ako'y laging magpupuri. Lagi kitang pupurihin. Pagkat ako'y tinuruan ng aral mo at tuntunin. Dahilan sa kautusan, ako ngayon ay aawit, sapagkat ang iyong utos ay marapat at matuwid. Nasasabik ako po sa pangakong pagliligtas. Nadama ko sa utos mo ay ang ligaya at galak. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako nang tuntunin mo at aral. Magsitayo na po ang lahat. Ikaw
O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Manatili po tayong nakatayo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayong lahat ay narito po sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sabihin nyo sa katabi nyo, pinagpala ka ng Diyos. At tayong lahat ay nais natin, higit sa lahat, pagpalain, biyayaan, pagkalooban ng grasya
ng Diyos. Amen. Ang gustong pagpalain ng Diyos, itaas ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Pasensya na ho kayo, naninibago po ako dito sa aking suot na parang malalaglag ang ulo ko, no? Kaya ako'y medyo tumatabingi. Pero tayo po lahat ay pinagpala dahil ito po'y tinuturing kong Misa de Gracia. Sapagat ang unang misa, lalo na bilang tagapamuno, ito po ang aking unang misang tagapamuno bilang obispo at walang ibang lugar siyempre na dapat ganapin ko ito kundi sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bahagi tayong lahat sa Misa de Graciang ito. Tayong lahat. At para mamaya si Father Jade na lang ang magsalita, ngayon na ako magpapasalamat. Siyempre, salamat kay Father Jade, Father Robert, Father Jonathan, Father Kim, si Father Chris, emeritus na si Chris, no, na vicar, no? Kaya na. At sa lahat din na ating mga kapatid na pari, no? Baka magselo si Father EJ, Father Chris, no? So, at siyempre si Reverend Richard, at sa mga kapatid ko sa Bikaryato at mga kapatid na tumutulong dito sa simbahan ng Quiapo. Salamat sa pagsama sa Misa de Graciang ito. Palakpakan po natin ang mga pari. Kayo na po bahala, Fathers, dito sa simbahan ng Quiapo at sa kamay naman po ni Father Jade ay natitiyak kong ang lahat ay lalong magiging biyaya. At maraming salamat po sa inyong lahat, mga kadeboto, mga kapamilya, mga kalakbay, na sama-sama tayong nagbibigay pugay sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ang staff, siyempre, ng ating Quiapo Church, ng Minor Basilica at National Shrine, ang ating Holy Face Sisters, na siyempre ang ating partner, prayer partners, sa Sana Sisters, kahit wala na ako sa Quiapo, ako rin po ay maging prayer partners nyo pa rin po at ako'y patuloy nyo pong ipagdasal. At sa lahat ng mga bumubuo, lalo na siyempre ang ating mga ihos del Nazareno, salamat po sa inyong pakikilakbay sa atin. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, hindi mangyayari ang lahat ng gawain dito sa simbahan ng Quiapo kung wala po ang ating mga masisipag, mga bukas puso't bukas palad na tagapaglingkod. Kaya kung may pagkakataon po kayo, pag nasa lubong nyo po sila na mga naglilingkod dito sa simbahan, ay pasalamatan po ninyo sila. Minsan po, katulad namin mga pari, may mga kahinaan din. Minsan ay nagiging masungit din ho kami, napapagod din ang ating mga tagapaglingkod, nagkakamali, pero ang lahat naman po ay higit sa lahat inaalay nila bilang paglilingkod at alay sa poong Nazareno. Kaya palakpakan po natin lahat ng tagapaglingkod dito sa Quiapo. Salamat po sa inyong lahat. Aking binabalik tanawan, kaya't kung mamarapatin po ninyo ay simple at medyo disorganized po ang aking pagninilay. Alam niyo po, kahapon lang ang ordinasyon. Kaya't binabalik tanawan ko lang ang aking ugnayan sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kahapon po ay minabuti at salamat sa ating simbahan, lalo na kay Father Jade, na doon sa Manila Cathedral, nung aking tinanggap ang pagka-obispo, ay nandun po ang bikaryo, ang ating pinakamamahal na imahe na ginagamit natin tuwing traslasyon. At nung pinagmamasdan ko po siya nung gabing iyon, bago ako ordinahan, nung dinala siya sa Manila Cathedral, ay nabukang bibig ko doon sa mga alagad, sa mga ihos na kasakasama, na sa totoo lang ay bibihirang ilabas si bikaryo bukod sa luneta.
Dahil doon lang naman talaga siya dinadala tuwing kapistahan upang maging hudyat ng simula ng prosesyon pabalik dito sa simbahan ng Quiapo. Ngunit nung binabalik tanawan ko po, sabi ko nga sa kanila, alam nyo, kung meron mang isa pang pagkakataon bukod sa nangyari kahapon na nailabas si Bikaryo ng hindi sa luneta, iyon ay nangyari at pinagkaloob din ng panahon ng Diyos. Ngayong taon na ito, pinagdiriwang natin ang yubileo ng taon ng pag-asa. At nangyari yung pagkakataong din yun, inilabas si Bikaryo mula sa Quiapo at ito'y dinala sa Villa San Miguel, kung saan ako ang naroroon nung ipinagdiriwang ang dakilang yubileo nung taong 2000. Ako'y nagpaalam noon kay Obispo Teodoro, buhain, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, at sinabi ko sa kanya dahil Jubilee year, Great Jubilee year, maaari bang dalhin ang pong Nazareno? At dinahilan ko po noon si Cardinal Sin. Dahil alam niyo po, siya ang aking kasakasama noon sa Villa San Miguel. At nung panahon na yun ay may karamdaman siya. Kaya sabi ko kay Bishop Ted, pwede ho bang pumunta, sumaglit? Hindi pa ho uso noon yung dalaw Nazareno. Hindi pa siya umiikot ho noon. Wala pa yung mga maraming kalyehero na nakikita natin dito sa pahalik na nagpupunta sa iba't ibang mga lugar. Tinangka ko lang at isang inspirasyon lang po yung bagay na yun. At aaminin ko po, bago nung taon na yun, hindi ko masyadong ganun kakilala pa. Hindi katulad ni Father Alex po na talagang debotong-deboto ng pong Nazareno bago pa man siya naging pari. Ako po noon naaminin ko, hindi ko po masyado pa siyang ganun kakilala. Nababalitaan ko siya at alam ko, mapaghimala siya. Kaya nga nung Jubilee year 2000, nakiusap ako, dumalaw siya. At sabi nga ni Bishop Ted, papayagan kita pero hindi lalagpas ng 24 oras. Magdamag lang niyang dinala doon, pinahintulutan sa Villa San Miguel dahil sabi niya, pag lumagpas ng 24 na oras, magre-revolusyon na sa Quiapo. Dahil pag hindi na siya nakita doon sa pahalik, magwawala ang mga deboto at magagalit sa kanya. Katulad nangyari kahapon din, hindi naman inabot ng 24 na oras. Na namalagi siya, nawala siya saglit, kaya nga kahapon, pinost ko agad, nakauwi na siya. Dahil baka magkaroon ng bagong people power pag hindi inuwi agad si Bikaryo dito. Pero sabi ko nga, nang binabalik tanawan ko yun, at mula po ng taon na yon, mula nung Jubilee year na yon, 25 years ago, na ngayon nagdiriwang din tayo ng Jubilee Year of Hope. Taon-taon ko na pong hinihiram. Sabi ko nga po, hindi pa uso ang dalaw Nazareno. Taon-taon ko na po siyang inaanyayahan kung saan man ako naroroon. At aaminin ko sa inyo, bagamat hinihiram ko siya, pinapapunta ko siya, mangungumpisal po ako, bihira ho akong pumunta dito. Siya ho ang pinapapunta ko sa akin. Kung pumupunta man ako dito, pag may okasyon si Father Mark, dahil siya ang mas madalas dito sa Quiapo nung panahon na iyon. Pero taon-taon, siya ang pinapapunta ko. Pero siguro nga, yun yung unang hakbang, unang kabanata naming dalawa. Pinalapit niya ako ang nagpapapunta, pinapapunta ko siya. Pero siguro gusto niyang sabihin, hindi maaari yan. Hindi maaaring ako lang ang pumupunta. Dapat ikaw ang pumunta sa akin. Kaya nga, pagkatapos ng pagpunta, ako naman ay pinanahan niya dito. Ako na ang dinala niya. Sa loob-loob siguro ng pong Nazareno, ako pinapalabas mo, ako pinapapunta mo, pues ngayon, ikaw ang pumunta dito.
Ikaw ang manahan dito. Ikaw ang lumapit. Hindi lang pumunta sa simbahan ng Quiapo, kundi upang lalo siyang makilala. Upang lalong lumalim ang ugnayan. At ito, di po ba, ang paglalakbay ng bawat deboto. Pinalapit tayo, pero kailangan din na tayo'y manahan sa Kanya. Pinananahan niya tayo. At sa 2 kalahating taon, ito po yung naranasan ko dito sa Quiapo. Pinanahan niya ako dito. At di po ba alam natin yan, lagi nating narinig, ang ugat ng salitang tahanan, pinanahan, ay dito niya pinapatahan. At di po ba lahat ng mga deboto, dito tayo lahat nananaghoy. Lagi ko nga sinasabi, kung lahat ng mga luha na umagos dito sa simbahan ng Quiapo ay nanatili, baka bumahanan ng husto. Dahil araw-araw umaagos ang mga luha ng mga deboto dito habang tayo lumalapit at umaharap sa Kanya. Sapagkat ito ang ating tahanan. Hindi lang ito tahanan ni Jesus Nazareno, ito'y tahanan ng bawat Pilipino. Pinananahan niya tayo. At ito yung ating patuloy na ipagdasal sa isa't isa, na patuloy tayong manahan sa Kanyang puso, manahan sa Kanyang grasya at awa. Mga kadeboto, hindi lang sapat na tayo'y lumapit, tayo'y dapat manahan kay Jesus Nazareno. Kailangan manahan siya sa ating puso, manahan tayo sa Kanyang puso upang magkaroon ng tunay na pagbabago. Para kung si Ramplaka, kanina na maalam na uli siya, bumaba na uli, nagparamdam na naman sa akin ang pusa ng Nazareno. At sabi ko sa inyo, hindi tayo katulad ng pusa, na lapit ng lapit pero walang pagbabago. O baka nga mas bumago pa yung pusa, baka nagdadasal muna yan bago kainin yung daga. Dahil lumapit siya sa Nazareno. Pero tayo dapat, pag lumalapit tayo sa Kanya, nananahan tayo sa Kanya. Pinalapit, pinanahan. Ngunit ngayon dumating ng yugto, kung kailan naman gusto ko nang nananahan dito, ang gusto naman ngayon ng Poong Nazareno, isugo ako. Pagkatapos palapitin, pagkatapos panahanin, ngayon naman ako'y pinapasugo niya. Sapagkat ang tunay ding deboto ay nagiging disipulo. Sinusugo tayong lahat. Hindi sapat na tayo'y nagdadasal, tayo'y namamanata, tayo'y nagpuprosesyon. Tayo ay tinatawag maging mukha ng grasya sa ating kapwa. Tayong lahat ay sinusugo ng Poong Nazareno. Pagkatapos natin manahan dito sa Kanyang simbahan, pagkatapos magsimba, magdasal, tayo'y sinusugo upang maging liwanag at asin ng mundo. Kaya't mga kapatid, sa misang ito, sa Misa de Graciang ito pong aking naging karanasan sa Kanya. At hindi po ito nagtatapos ngayong mga sandaling ito. Sapagat alam ko, patuloy ang aking ugnayan katulad ng bawat isa sa inyo sa Kanya, na tayo'y pinalalapit, pinananahan, at pinasusugo ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya't samahan po ninyo kong magdasal. Mahal na Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pagkakataong mapalapit sa inyo, sa pagkakataong manahan sa inyo, at ngayon naman sa pagkakataong isugo ninyo. Kaming lahat, binubuksan namin ng aming puso, sapagkat sa ganang amin, kulang ang aming pananampalataya, kulang ang aming lakas. Kailangan namin ang iyong grasya
at awa. Kaya nga't sa tuwing lumalapit kami sa iyo, punuin niyo po kami ng iyong lunas at lakas upang lalo ka naming maparangalan, lalo ka naming mapakilala, lalo ka naming maipadama sa aming kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan ng iyong awa at tulong. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Aming Guro, itinuro mo sa amin ang buong pagtanggi sa kasamaan, ang tunay na kahulugan ng pagiging alagad. Nananalangin kaming kalakip ang aming intensyong magsakripisyo, ang aming pagsunod sa Panginoon. Ang ating tugon, banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang ating simbahan naway tunay na maipahayag ang Ebanghelyo. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat naway bigyan ng Diyos ng biyaya ng kapatawaran, pagbabalik loob at kagalingan ng mga sakit at hinanakit na dulot ng pagkakahiwa-hiwalay at pag-aaway. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway magkaroon ng higit na pagpapahalaga sa kabutihang loob ng tao bilang daluyan ng Espiritu at gawain ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, mga may kapansanan, at mga may sakit, naway mapalakas sa alab ng ating pagkalinga at presensya. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang ating mga yumaong kaibigan na nauna na sa atin, naway makabahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na ialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Makapangyarihang Ama, tulungan mo kaming tignan ang lahat ng tao ayon sa iyong pananaw. Bigyan mo kami ng lawak ng kaisipan at kabutihan ng puso upang tanggapin ang anumang kabutihang saan man ito magmula. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahayang ito na sa dambalan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsunod ko ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahala Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat ay pinalapit, pinahanan at pinasugo dahil tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Sama-sama tayo ngayong umawit sa ating Ama sa Langit. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa aming lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang bukal ng grasya at awa. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo
at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Tawag ng pag-ibig, banayan mo, bulong sa akin, ay kay ganda ibig. Sa iyong bulong, aking puso'y sayang na aking. Ngunit aking sarap ay huwag kasama. Ganun pa man ako sa'yo. Kahit naglalamba, sa'yo'y Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay, ay iyong iatid sa pagkabuhay sa kalwalatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Pinalapit, pinahanan, pinasugo. Ito ang traslasyon na tunay na deboto at disipulo ni Jesus Nazareno. At siya ang bukal ng grasya at awa. Ngunit meron din siyang mga katuwang upang tayo ay lalong mapalapit sa Kanya. Kaya nga sa ating simbahan, binasbasan natin nung isang araw ang retablo sa karangalan ng Birhen ng Antipolo at kasama ng ibang mga santo. At sa ating tagiliran, nandyan si San Jose, kasama si San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ating mga kababayang santo. At kasama ng mahal na ina, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ang dalawa ring santo na tutulong sa atin, na pinadala sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno. Sabi ko nga po, ang simbahan natin ay lugar ng maraming nananangis. Kaya't nandyan si Santa Monica na nagdarasal ng laging may pagtangis, ngunit puno ng pag-asa.
upang ang bawat debotong nagpupunta ritong tumatangis, makita siya bilang katuwang na hindi susuko sa pagtitiwala sa grasya at awa ng Diyos. Nandyan din si San Miguel Arcangel, tutulong sa atin laban sa kasamaan, laban sa kasalanan, sapagkat ito ang nagiging sagabal sa ating ugnayan kay Jesus Nazareno. Kaya't babasbasan natin ngayon ang mga imahe ni Santa Monica at San Miguel Arcangel, mga katuwang ng mahal na ina at ni Jesus Nazareno sa traslasyon ng ating totoong buhay. Panginoon namin Diyos, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga imahin na ito ni San Miguel Arcangel at Santa Monica na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat ng dumulog at magdasal sa mga imahin na ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo. Magsupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naibigay po sa akin ng mabigat na responsibilidad at pribilehyo na rin na magpasalamat po sa ating dating rektor at kura paroko po ng ating dambana at ng ating parokya, ang lubos na kagalang-galang Bishop June Sescon. At sa ngalan po ng sambayanan ng Diyos sa Pambansang Dambana at Minor Basilica, Parokya ng Quiapo, sa ngalan po ng maraming mga deboto, mananampalataya, mga volunteers at kawani ng atin pong simbahan, ay nais ko pong ipaabot at isama kayo sa pagpapasalamat po sa ating bagong obispo, Bishop June Sescon. Pasalamatan po natin siya, bigyan po natin siya ng masigabong palakpakan.
Ganoon din naman po ang mga pari na naging bahagi po ng inyong paglilingkod sa Quiapo, ang dati nyo mga vicars, kasama na po yung mga attached priest, mga tumutulong po, mga kaibigan nating pari at mga relihiyoso, ay maraming salamat po sa inyo, Bishop June. At ito po ay isang legacy na inyong iiwan sa amin. Ito po yung una kong narinig sa inyo, ang pagiging deboto ay pagiging disipulo. Ayan, binigyan niyo po ng lalim at lawak pa yung aming pagdebosyon sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. At nais ko pong in a personal note ay itong kahapon po ay para po sa akin ay isang sandali ng isang mukha muli ni Bishop June Sescon, ang mukha ng pagiging misyonero. No? Para po sa aming mga pari, hindi po sa amin madali ang tanggapin ang isang pagpili o pagtawag para maging obispo. Mabigat po iyon. Yan po ay calling within a calling. Yan po yung pinakamataas at pinakahuling stage ng banal na orden o yung pagpapari. At sa obispo, tatanggapin po niya yung kaganapan ng pagkapari ni Kristo. Kaya po hindi talaga po minsan pinapangarap din ng pare. At hindi magiging madali sa pagkapari ang tanggapin po ang ganitong klaseng tawag. Pero nakita ko po at nakita nating lahat kay Bishop June ang isang muling mukha ng pagiging deboto. Hindi lang ang deboto pala ay hindi lamang disipulo, kung hindi siya rin pala ay isang misyonero. Kaya with that, again, pasalamatan natin si Bishop June. Palakpakan po natin. Thank you for inspiring us para maging missionary disciples. Ayan po ang ating... Alam niyo po, hindi po ako sanay. Nag-a-adjust pa rin po ako kay Bishop June. Hindi po ako sanay talaga po. Dahil... mula po nang ako'y maging ma-orden, siya po ay umaalalay na sa mga bagong orden na pare, ay tinuring ko na po si Bishop June na isang kapatid at kaibigan. Yan po ang katunayan. Kaya kagaya po ng mga ibang malalapit sa kanya, ay nag-a-adjust pa kami. Minsan hindi ko alam kung paano ko babatiin siya. Kasi po nasanay po ako na tawagin siya na bro. O kaya minsan po ay... tinatawag ko po siyang papi, no? Papa, paps, ayan, Yan po yung mga parang nakasanay rin ng mga pare kapag kami po ay nagbibiruan. Hindi ko na kayo matatawag na, ganoon. Talagang lagi kong katapikin ng aking sarili, Bishop siya, ayan, Kaya, unay, maraming salamat po, Bishop June, for guiding me, for ushering me into my priestly ministry. Maraming salamat. At ito pong aalisan yung sapatos ay napakahirap pong pantayan o kaya man ay halinhinan. Ayan. Mahirap po. But sa awa at biyaya po ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, ay ako'y may pag-asa po kung paano po kayo pinagpala ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ang akin pong dalangin, ako rin po ay pagpalain ng ganoon na rin po. At napakaliit po, nabanggit ko na po ito minsan na ang pagpunta po sa Quiapo ay nanliliit po talaga ako. Hindi ko, para sabi ko nga, hindi sapat yata yung Christology na aking napag-aralan sa seminaryo. Ay kailangan kong matuto pa sa inyo. I feel so small sa harap ninyo sa inyong debosyon. Kaya ang akin pong dalangin ay Bishop June, pakisama po ako sa dasal. Kailangan po natin ng dasal. Sana po isama niyo po ako sa inyong, isingit niyo po ako. Sa marami niyo nang ipinagdadasal, isingit niyo na po ako kasama ng mga kapatid kong pari na naglilingkod sa ating dambana. I look forward na ako po ay ipagdasal ninyo. At sa punto pong ito ay wag po kayo mag-alala. Si Bishop June po ay mapupunta man ng Bataan,
Pero meron po tayong isang aabangan. Alam niyo kung ano yung ibaabangan ninyo? Yung kanyang buwan ng pagmimisa dito sa ating dambana. Ayan. Yeah, we look forward to that. At I'm sure si Bishop June will be most happy na makita rin tayo sa bayan ng mga banal at mga bayani sa Bataan. Ayan, marami po, mahaba ang kasaysayan at mayaman ang kasaysayan ng Bataan. Alam ko po, ang mga deboto, marami po tayong mauunawaan doon sa kanilang kasaysayan. At tamang-tama at tugmang-tugma nga yung sinabi ni Bishop June kahapon. Nang sinabi niya, ang pagiging makadiyos ay pagiging makabayan. Ayan po ang isang dapat larangan ng pag-iisip na dapat po nating pasukin at pagyamanin. Ano po? Ang ating pagiging makadiyos dapat maging makabayan. At ang ating pagiging deboto, hindi lang pagiging disipulo, kundi pagiging misyonero. Kagaya ni Bishop June, hinarap niya ang malaking hamon. Kinailangan hugutin niya yung kanyang tapang para harapin po ang bagong mission niya. Kaya ang bawat deboto ay isa ring misyonerong disipulo. Amen? Amen. At again, hindi po sapat talaga. Thank you is never enough. Hindi talaga, no? Hindi po talaga sapat ang thank you. Kahit ilang beses po nating sabihin ang salamat, salamat, thank you is never enough. Kaya ang gagawin po natin, kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesus sa altar, sa mesa, no? Ang Eucharist, isang pagdiriwang ng pagpapasalamat, ipinakita niya iyon sa pagbibigay ng kanyang sarili, ng kanyang katawan at ng dugo. Palagay ko po yun ang hamon sa amin, Bishop June. Papasalamatan ka po namin, hindi po sapat ang aming salita, pero ang iniwan niyo pong inspirasyon, ang iniwan niyo pong halimbawa, ang siyang aming magiging pangahawakan para kami po ay magbigay din ng aming sarili, ang aming oras, panahon, kakayahan bilang tanda po ng aming pagpapasalamat sa iyo at sa pagpapasalamat sa Diyos. Again, maraming salamat, Bishop June. Isang masigabong palakpakan po at panalangin kay Bishop June. Magsitayo na po ang lahat. Bago ko po igawad ang huling pagbabasbas, salamat din po sa partner din natin ng simbahan, ng parokya ng Quiapo, siyempre ang ating Nazarene Catholic School, Father Paul Gungon at Father Mark Munda, na walang sawa rin na nakikilakbay sa atin sa buhay pananampalataya. Kaya ang Nazarene Catholic School family, palakpakan din po natin sila. At patuloy nating ipagdasal, tulungan, suportahan, doblehin nyo pa kung kailangan at dapat lang ang pagtulong kung paano nyo po ko tinanggap, tinulungan at sinuporta, doblehin nyo po yung gawin nyo yun para kay Father Jade. Sapagkat sa kanyang pagtanggap sa misyong ito, alam ko, sumagot siya ng oo dahil alam niya, kayo ay magiging katuwang niya sa misyon na ito. Kaya tulungan natin, suportahan natin at talagang samahan natin si Father Jade sa kanyang misyon. At ngayon pa lang, patawarin mo ko, Father, ako na mag-iimbita sa inyong lahat. Total, hindi naman ako na maghahanda, kaya malakas ang loob kong mag-imbita. Sa March 25 po, ang instalasyon ni Father Jade Likwanan sa 12:15 p.m. So, imbitado kayong lahat. Malakas ang loob kong mag-imbita. Bahala na si Father Jade at Father Robert sa handa ninyo. Pero pasensya na, ako na nag-imbita. At doon natin lalong iparamdam kay Father Jade ang mainit nating pagtanggap at pagsuporta sa Kanya. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno,
Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Okay, para po sa maayos na photo op po natin kay Bishop June. Okay, portrait muna daw. Tatawagin ko by ministry muna. Pagkatapos mag-picture ng group, alis na po kagad tayo, punta na po kagad tayo sa Benedict Building. Okay po ba? Uunahin natin ang mga MBBN staff. Ready na po tayo dito, MBBN staff. Tayo na kagad po tayo. MBBN staff muna po. Stop. Wala pang ihos. Stop lang. Lahat ng staff ng Quiapo Church, punta na po tayo dito sa harapan. Paki-double time po tayo.